Okay, good morning everyone. Now I will be live on our Present Truth Believers. Okay, dali lang ha. So ang FB group natin ito na pwede mo masundan yung kwan din dyan. May mga activities tayo iba dyan na Present Truth. Present Truth Believers. Okay, now ready? So this will be going to live. Okay, so we are now on live sa ating FB group. This is a private group solely for our Present Truth Believers. Now, today we will have our pangatlo ito, no? Pangatlong natin. Opo. Pag-aaral, okay? So, I will share to you the PowerPoint. This is actually the additional. There are additional parts na hindi po natin tackle no last yesterday, no? Ito pong series natin ay Biblical History. Kasaysayan po ng Biblia at kasaysayan ng sanglibutan. And we have discussed the wonders of creation, ang kaangangang paglilikha. At ito ay pasimula. At pasalamat tayo na nandito rin ang ating kapatid, Sister Lily. Magandang umaga po. Okay. Sister Lily ay nasa Batangas. Okay. Kamusta po kayo, Sister Lily? Nakamute po kayo. Okay. Pwede ko po kayo mag-mute kung okay, yan. Okay, welcome din kay Sister Laila Palma. Welcome po sa ating virtual Bible study. This is our series of online Bible study. Now, we will discuss the biblical history. Yung biblical history, ito ay nabase sa Biblia ng kasaysayan. Kasaysayan kung paano ang sanglibutan ay nilikha at magpapatuloy tayo hanggang sa ating kapanahunan, especially sa mga prophecies. Kasi maraming mga prophecies na dapat maunawaan natin na ang Biblia ay mayroon pong binabanggit para po maging handa tayo. Sa ating pagsimula ay nais ko munang hilingin ang bawat isa na tayo ay manikluhod sa ating pananalangin. Hingin natin sa Panginoon ang kanyang gabay sa ating pag-aaral sa umagang ito. Tayo po ay kung makapanikluhod kayo, ay pwede, maka-pray tayo. Sa inyo dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, sa muli sa umagang ito kami po ay lubos nagpapasalamat na kayo po ay nandito. Tinipon kami upang aming pag-aralan, Panginoon, ang mga bagay na spiritual. Kaya nga po aming nais na kayo po ang siyang gabay namin. Pagkaloob po ang Banal na Espiritu upang maunawaan po namin ang mga bagay na spiritual. At ganun din po, Panginoon, ang implikasyon nito sa aming buhay na maging ganap kami na nakakilala po sa inyo. At musap nawa kayo sa amin, Panginoon, sa umagang ito, sa aming pagbulay-bulay sa mga salita na nais ninyong ipabatid sa amin. Ito po ay aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay. Okay. Konting repaso lang sa ating napag-aralan para at least may po tayo, review tayo. Okay, sa ating napag-aralan ay itong Genesis 1:1.
in the beginning God created the heavens and the earth. Yan ay nasulat dahil napag-alaman natin ang Biblia ay nasulat yan sa language o 3 languages. Una, Hebrew. Ang Hebrew is majority of the books of the Bible, especially the Old Testament, is written or was written in Hebrew. At partly ay sinulat yung ibang bahagi ng Bible, especially Daniel and Ezra, was written in Aramaic. At yung New Testament was written in Greek. So may konti tayong mga pag-aaral sa language. Kaya nga po dito sa Genesis chapter 1 ay inumpisahan po natin sa verse 1, which is kung sa Hebrew po, basahin natin yung Genesis 1:1, Bereshit bara Elohim wet ores. Hashamayim wet ores. So yan ang in the beginning God created the heavens and the earth. At ating ating in-explain o ating pinag-aralan na itong Elohim is actually singular po siya, pero plural in meaning. Kaya ang Diyos dito nang lumalang siya, nang nilalang niya yung tao, ay mayroon po siyang kasama. Kaya sabi niya, let us make. Ibig sabihin, during the creation sa tao, nung nilalang niyang tao, ay mayroon po siyang kasama. Kaya atin din ang pag-alaman na itong bara or created, yung creation is actually from nothing. Tinatawag yan sa Hebrew na ex nihilo. Ex nihilo means without something. Okay, wala. So ibig sabihin na ang Panginoon ay nag-declare lang. Okay, He just pronounced it and it happens. Okay, kaya doon sa John chapter 1 verse 1 atin din binasa na sabi doon, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So itong salita, berbo, ay siyang pinanggalingan ng lahat ng bagay. Dahil yun lang ang pag-pronounce ng Panginoon, ibig sabihin, it is the manifestation of His power. Mayroong kapangyarihan na pag nagsalita ang Diyos, ay mayroong pagbabago o mayroong nalilikha. So may nilikha ang Panginoon sa pamagitan po ng tinatawag natin ex nihilo. Ex nihilo is from nothing. So creation or making something, ginawa niya mga bagay na walang pinanggalingan. Okay? So yan ang tinatawag na ex nihilo. Okay? And then it is a process. Kaya may 6 na araw. 6 na araw na paglikha. Okay? At yung binanggit na langit dito ay plural din siya. Yung Hashamayim. Hashamayim is plurality of sky. Kaya ating sinabi ko na mayroon po tinatawag na atmospheric heaven. Yung atmospheric heaven, yan ang linear, dyan lumilipad yung mga ibon at saka yung clouds. Okay? Yan po yung atmospheric heaven. Yung pangalawa is starry heaven. Yung starry heaven kung saan yung mga stars. Okay? At yung sun, yung moon, yan po yung mga starry heaven. Yung pangatlo, yan na yung tinatawag natin the throne of God. Okay, so yun po yung pinakataas. So that is yung three kinds of heaven or 3 category of heaven ay stands for the powerful 3 Godhead, which is the Father, the Son, and the Holy Spirit. So there is a significant yung significant ng number 3, ano? 3 is power. Okay? So God has power to create. Yan ang makuha natin dito sa
history o biblical history, mga kapatid, ano? And then yung Haores. Yung Haores is earth. Okay? And then ating explain na ang pag nung nilalang ng Diyos ang langit at ang lupa, ay nakita niya na void, okay, walang laman pa. And then as the Spirit move, okay, so there is manifestation of the power of the Holy Spirit. So ibig sabihin, nagpapakilala lang yan na mayroong kapangyarihan na gumagalaw. Okay? Yun po yung the third person of the Godhead, which is the Spirit. At yung paniyim is actually surface or the surface of the water na makikita mo na may gumagalaw. So it is actually the manifestation. Sinabi lang niya ni Moses, sinulat niya lang at least ma-identify that there is someone or there is a person of the Godhead that is moving, na mayroong kapangyarihan. May kapangyarihan na gumagalaw during the time of creation. Okay? Yan ang natin. At isa po natin yung mga araw sa pag-create. Una ay yung light, firmament, yung pangalawa. And then pangatlo po yung water up, na yung binuo siya, kaya nagkaroon ng dagat at hiniwalay niya yung lupa. At sa lupa ay tumubo yung mga tanim. Okay, so yung pangatlo. Ang pang-apat, ito ay parallel doon sa nauna. Kasi sa una ay light, may liwanag. Okay? Dito sa pang-apat ay dito na nailagay ng Panginoon ang sun to rule the day. At kung gabi naman, to rule the night is the moon and the stars. Okay? And then pagbilang po ng mga araw ay from sunset to sunset. Ibig sabihin, nagkaroon ng gabi at nagkaaraw isang araw. Kaya paglubog ng araw ay yan ang po yung kasunod na araw. Ibig sabihin, mamaya pag sunset ay Sunday na yon. Okay? Kaya doon sa New Testament, nagbibigay sila ng kanilang handog na Sunday. Kaya may nababanggit sa Biblia na may pagtitipon pa sila Sunday. Kasi kabahagi ng araw ng Sabbath, nagabihan sila, nananatili sila hanggang gabi, Sunday na yun. So ibig sabihin, there is first day of the week that is mentioned in the New Testament na ginamit ng ibang mga reliyon na kita mo sumimba sila sa araw ng Sunday. Kaya yan ang bantayan natin. Akin rin po yung ituturo sa inyo ano ang mga teksto na ginamit. Okay? Sa sunod natin na pag-aaral, ano? Bahagi po yan ng ating pag-aaral dito kasi we will actually integrate para maunawaan natin yung mga bagay na mga kontrobersiya sa halos lahat ng mga reliyon kasi may nagsasamba sa araw ng Sunday, may Sabbath. So, kailangan klaro tayo dyan. Okay. So, and then pang-lima na araw dito ay yung mga yung mga creatures lumilipad sa himpapawid, yung mga ibon, okay? And then sa naman, sa tubig, mayroon ding mga isda. Kaya ito ay katugma or magkaparallel siya sa pangalawa. And then yung pang-anim ay God created the living creatures, mga animals. Okay, so yun ang pang-anim. Actually, itong anim na araw, okay, yan ang mga day of creation. Ngunit sa ikapito ay nagkaroon ng kapahingaan. Kaya nagpahinga sila sa ikapitong araw. Okay? So ang first day, parallel siya sa fourth day. Bali, nilagay itong sun sa araw, sa gabi, moon and star. Yan ang liwanag. Okay? Ang pangalawang araw,
ay parallel siya sa panglima. Dahil itong firmament, wala pang mga ibon. Wala pang mga isda sa ilalim. Kasi iniwalay nga ng Panginoon, may tubig sa taas, may tubig sa baba. Kaya noong hindi pa nagkasala si Adan at si Eva, alam niyo mga kapatid, yung hindi na kailangan diligan yung tanim. Bakit po? Dahil sa baba ng lupa may tubig. Kaya it moist. Pero dahil nagkasala si Adan at si Eva, ay kailangan nila magdilig ngayon. Yan po ang ating pag-aralan. Ayan pala ang rason bakit magdilig pa tayo? Dahil nagkasala. Kaya maghirap talaga kasi yan ang resulta ng kasalanan. Kung hindi nagkasala ang tao, hindi na kailangan ng dilig. Bakit po? Dahil may tubig sa ilalim ng lupa na pag magtanim ka, ang halaman ay nangangailangan. Kaya maghinga siya ng kanya breathing down there, ang kanyang ugat, magsipsip ng tubig yan. So yan ang actually yung scientific na mga dyan, na explanation na actually yung ugat niya, yun ang nagsisipsip ng tubig. Pero sa ngayon dahil nagkaroon ng kasalanan, naman nahirapan yung tao. Kaya sabi ng Panginoon kailangan magpawis ka. Hanggat babalik ka sa lupa. Yan, mga kapatid, ano? So resulta ng kasalanan itong ating paghihirap. Kaya nais ng Diyos na tayo ay i-recreate. Ibig sabihin, lalangin tayo muli ng Panginoon sa pamagitan ng ano? Sa pamagitan ng katotohanan. Kung hindi tayo alam sa katotohanan, then hindi tayo mabuhay. Mabuhay spiritual. Ibig sabihin, tayo ay spiritually dead. Patay tayo, spiritual, dahil tayo makasalanan. Ngunit, si Kristo ay nagbigay sa atin ng pag-asa. Ano? Okay, now, ang mga karagdagan, ito Sister Veronica, ang hindi natin na dagdag doon sa ating pag-aaral dahil pinag-aralan po natin yung biblical history. Kaya we need to consider this one as well, yung makabuluhang pananaw. Tingnan natin kung ano ba ang laman ng Genesis. Yung Genesis kasi, the book of history, historical accounts. Kaya ating tingnan in advance para at least makita natin, ito pala yung outline ng Genesis. Para at least makita mo, ito dito na tayo. So, tingnan natin po. Pansinin natin muna kung sino ang author, no? Para malaman natin. Okay. Sa authorship at kung kailan sinulat ito at sino ang recipient. Okay. Direct tayo sa Tagalog, ano? Tagalog. Ayon sa tradisyon, si Moses ang itinuturing na may akda. Okay, siya ang tinuturing talaga na siyang sumulat nito. Na kung saan ay itong Genesis ay kabahagi lamang ng Pentateuch. Yung Pentateuch ay 5 aklat. Penta means 5. Okay? So, ito ay matatagpuan natin sa mga aklat din sa Biblia. Okay, yung Numbers 33 verse 2, Deuteronomy 31 verse 24 at saka Juan 5:46. So, yan po yung nagpapahayag ating ebidensya na si Moses ang sumulat ng Genesis. Okay? At least alam natin, si Moses nagsulat niyan. Itong 5 books of Moses, siya talagang sumulat niyan. At alam natin, siyempre, si Moses ay namuhay later. Hindi siya namuhay noong creation. Kasi ang unang tao ay si Adan at si Eva. Ano po? So, nabuhay si Moses ng mas huli kaysa sa mga pangyayari sa Genesis. So, ibig sabihin, ang kanyang natanggap na mga karunungan patungkol sa kasaysayan ay verbatim. Ang tinatawag na verbatim
ay oral. Okay? Oral na salin ba? Sinalin mula sa kanyang ama, sa kanyang kaluluhan, yan, verbatim. Okay, so nanggaling yan sa mga ninuno niya. Ibig sabihin talagang sharp yung mind ng tao noon. Dahil imagine si Moses, ating malaman mamaya, okay, kung anong henerasyon na siya. Oh. So, ilang henerasyon na yan? Mga more than 2,000 years. 2,000 years na si Moses ay pinanganak. Oh. So, makuan yun, ma-imagine nyo, paano maalaala yung mga 2,000 years ago na nakalipas? So, ibig sabihin, ang kanilang mind during that time, sharp. Okay, sharp talaga mga kapatid, ano? So, sabi rito, malamang ipinasa ang mga kwento tungkol sa mga naunang pangyayaring iyon at pinagsama-sama ni Moses ang lahat. Ayan po. So, yan po yung paraan ni Moses na ang mga kwento na yon ay sinalin, kwento-kwento mula sa kanyang ninuno, mula sa kanyang ina, mula sa kanyang ama. Ano? And then, ang unang madla ay ang mga Israelita na pinamunuan ni Moses sa ilang para sa mga mababasa ngayon. Okay? So, ibig sabihin, sinulat ito para sa atin. Okay? So, recipient tayo. Tayo yung recipient. Itong pagkasulat, yung petsa na yan, ay wala tayong exact na petsa, pero yan po ay sinulat sa kapanahunan ng mga Israelita sa kapanahunan na sila ay lumabas doon sa Ehipto. Okay? Sa Egypt. Okay? Yan Brother, po. Yes, sige. sabi niyo po tayo po yung tatanggap as Aha. as Seventh-day Adventist or pati po sa ibang mga religion? Lahat po actually. Lahat po yan. Ito po ay para sa lahat. Kaya yung ibang mga reliyon ay kapiranggot o kabahagi lang. Ibig sabihin, may mga bahagi sa banal na kasulatan na hindi naunawaan. Okay? Pero itong nasulat ni Moses ay para sa lahat. Sa lahat ng tao. Pero ang nakaunawa lang nito, siyempre yung mga bayan ng Diyos. Okay? Oo. So yun po talaga ang ito ay directly talaga para sa atin din. Kasi tayo yung bayan ng Diyos. Kaya mas importante ito sa atin. Sa kanila, sa iba, hindi importante. Bakit? Hindi naman sila sumusunod sa Diyos. Di ba? So, ang ating ang kwan ngayon, ang ating gawain ay mayroon tayong tungkulin. Kaya mabanggit dito nga mamaya sa ating patuloy. Ano bang ano bang pakay ng Diyos para sa atin? Bakit sinulat ito? So, nandoon yung mga purpose. Nandito mamaya sa ating patuloy na pag-aaral, na kung saan ito ay mahalaga na maunawaan natin na mayroon pala tayong tungkulin na kung tayo ang nakakalam, i-share naman natin. Ang nangyari kasi sa mga Israelites ay sinarili nila. Yun ang problema, sinarili nila. Kaya sa atin ngayon ay binibigyan tayo ng pagkakataon maka-learn tayo ng lesson mula sa kanila. Okay? So yun ang purpose actually na we learn a lesson from them. Kasi ang history ay maulit. Saan mababasa? Kasi may basihan ba tayo na sabihin natin na ang history ay maulit muli? Okay, basahin natin. Okay, buksan niyo yung Bible niyo para may karagdagan kayong yung karagdagan na karunungan na itong kasaysayan pala ay nauulit. Okay, maulit muli. Ibig sabihin may mga significant na mga events dyan na dapat matutunan natin para hindi tayo magkamali. Kasi
inuulit yan. Habang hindi tayo maka-learn ng lesson, bumabalik-balik ang kasaysayan. Okay. Dito sa Ecclesiastes, sinulat ito ni the wisest man. Okay? Opo. Sabi rito, sa verse 9. Verse 9 ng Ecclesiastes. Okay, pakibasa kung natagpuan niyo. Ano pong chapter? Chapter 1. Okay. Chapter Chapter 1. 1, verse 9. Okay. Sabi po rito, ang nangyari ay siyang mangyayari at ang naggawa na ay siyang gagawin at walang bagong bagay sa ilalim ng araw. Okay, klaro no? So Opo. sinagot ng Biblia ang ating tanong na mauulit ba ito? Bakit sinusulat ito sa atin? Dahil ang mga nangyari, mangyayari pa. At maka-learn tayo ng lesson sa kanila. Okay? So, sabihin ng ibang reliyon, ang Old Testament, wala na yan. Nasa New Testament tayo ngayon. Di ba? Yan ang karamihan ng sabi ng iba. Na dito na tayo sa New Dispensation. Ang New Dispensation, nasa New Testament dispensation na tayo. Wala na tayo sa Old Testament. Pero mga kapatid, there are significant events that may happen again. Dahil tayo rin po ay kumikilala na tayo bayan ng Diyos. Kung tayo kumikilala ng bayan ng Diyos, we must learn a lesson. Kailangan natin matuto sa mga leksyon sa nakaraan na kung saan ito nangyari sa mga Israelite. Kaya pinag-aralan po natin ito. Kaya sinulat yan ni Moses para sa atin. Now, anong tema ng NSS? Okay? So, mayroon tayong English dito, pero direct tayo sa Tagalog, para kwan tayo. Actually, hindi ko ito na kwan, pero madali lang ito. The theme of Genesis is creation. So, ang tema ng Genesis ay creation o paglalang. Okay? Kasalanan. Recreation, yung pag-create muli. Okay? Paglalang muli. God made the world very good. Ginawa ng Diyos ang sanglibutan na mabuti. But first, cursed it. And then destroyed it in the flood because of man's disobedience. Kaya yung flood is actually a result of disobedience of men. And then the new world after the flood was also spoiled by human sin. Ay kaya nag-umpisa yon sa chapter 11, so yun ang pa natin. Ipatuloy natin 'yan. And then God chose Abraham, chapter 12. For a special purpose. Kaya may purpose. Bakit pinili niya si Abraham as the father of faith? A father of faith na tularan natin. Okay? And then, through his family, all nations would be blessed. Yan ang chapter 12. God's purpose will eventually be fulfilled through Abraham's descendants. Yung mga kanyang mga apo. Kaapuhan ni Abraham ang magtupad ng lahat ng mga propesiya na nasulat sa banal na kasulatan. Okay. So, the key, actually may mga key themes yan in every chapter. Chapter 1 to 2, ayan, chapter 1 and 2, ang tema dyan ay inatasan ng Panginoong Diyos ang mga tao na maging kanyang mga kinatawan sa lupa. Ayan. So, ibig sabihin, ito yung purpose ng Panginoon na kinatawan niya ang kanyang bayan. Yung nilalang niya ay kinatawan niya ng Diyos. Pero nagkaroon ng kasalanan kaya nahati. Mayroong mga masama, mayroong mabuti. Kaya ang mabuti ay yun ang mga pinili ng Diyos. Okay? Yun po yung ang Diyos kasi ang lumalang Kaya siya pa rin yung nakakaalam niyan. Pero hindi tayo naniniwala sa yung tinatawag na predestination na hindi ka na makapili, na you are already there. We don't believe in that. Na God has given us the free choice, free will, na makaisip tayo. Kaya yung bukas na isip ay yun, makapag-isip siya, makamuni-muni, kaya mayroon siyang tinatawag na
yung accountability. Yung accountability, pag hindi natin ginawa ang ating responsibility, then accountable tayo. Kaya pinapahayag sa atin ang purpose. Anong purpose natin? Bakit tayo nilalang? Bakit tayo namuhay? Dahil mayroong utos ang Panginoon, mayroong pakay ang Panginoon para sa atin na tayo ay reflection of His glory. Okay? So dapat nilang pangalagaan ang lupa at pamalaan ang iba pang mga nilalang. Ayan. So yan po yung purpose natin, na tayo ay mga laga. Okay? Any reaction? Wala Tanong? po. Wala. Okay. So number 2, ito ay chapter 3 to 6. So mayroon po siyang mga theme, ano? So sa chapter 3, 1 to 24 at saka yung chapter 6, 5 to 6, ang tema niyan, ang laman noon ay instead of acting as God's representative on earth, ito na yung resulta ng mga tao na sumuway sa Panginoon, nagkasala sila. So yun ang tema na pinapahayag diyan sa chapter 3 at chapter 6, ano? Sa chapter 6 kasi, ito na yung before the flood. Okay? Dahil doon sa kasamaan na lumaganap na, ay nagkaroon ng flood. Okay? So yan ang dito naman sa chapter 3 sa Adam and Eve na they listen to the serpent, na sinunod nila kung ano ang sabi ng serpente. Kaya ang pagsuway nila ay may mapangwasak na resulta. So ibig sabihin, resulta po yun, ha? Tandaan natin, ang resulta ay iba sang sa punishment. Okay? Ano pong pinagkaiba nun, brother? Okay. Ang resulta ay yes, may kamatayan, no? Mamatay ang tao dahil sa kasalanan, di ba? Resulta 'yon. Pero may pag-asa. Bakit? Pwede kang hindi maparusahan. Bakit? Kung ikaw ay sumunod, namatay nga, resulta yung ang kamatayan ng tao, resulta ng kasalanan. Okay? Ngayon ang punishment ay hindi 'yon. Dahil binayaran ni Kristo ang pangalawang kamatayan. Nakuha niyo po. So ang unang kamatayan ay resulta ng kasalanan ni Adam and Eve. Ngunit si Kristo'y namatay para bayaran ang pangalawang kamatayan. Ang pangalawang kamatayan, yun ang tinatawag nating punishment sa hell, sa impyerno. Okay? So at least nakuha ninyo ngayon na dalawa pala yung kamatayan. Ang una ay yung resulta yan. Pero yung pangalawa ay punishment na yon. Kasi binigyan tayo ng pagkakataon na mamuhay ng mabuti hanggang namatay tayo. Kasi resulta pa rin yung kasalanan, hindi ka makaiwas doon. Kasi resulta nga yun eh. Okay? Nakuha niyo, Sister Veronica, no? Sister Lily. Nakuha niyo po, Sister Laila. Yun po yung resulta. Pero may pag-asa nga. Kasi si Kristo namatay eh. Kung hindi po nabuhay si Kristo, may pag-asa ba? Wala. Siyempre, pero tiyak na mayroong buhay kasi nabuhay si Kristo. Yun ang fulfillment ng promise ng Panginoon doon pa lang sa creation. Okay? Nung nilalang niya yung tao, nagkasala si Adan at si Eva. Ating mapag-aralan yan sa chapter 3, ano? Pero bigyan ko na kayo ng hint. Okay. Nagkasala si Adan at si Eva. Ngayon, ang solusyon nila, nagtago sila. Hindi lamang nagtago, tinakpan nila ang kanilang pagkaubo. Nagtahi sila ng igos para matakpan. Ang sunod, nagtago sila. Tapos, hinanap sila ng Panginoon. Nung hinanap sila ng Panginoon, natagpuan sila. Okay. Nung natagpuan sila, anong ginawa ng Panginoon? Sinukluban sila ng damit. Anong damit yon? Damit mula sa kornero. May pinatay ang Diyos. Doon ang unang tulo ng dugo.
Ang Diyos mismo ang nagpatay. Ibig sabihin, siya kasi ang naggawa ng damit ni Adan at ni Eva na sinuklob sa kanila. Ibig sabihin, mga kapatid, yun ay simbolo ni Kristo. Okay? Simbolo po yun ni Kristo na ang pinatay na tupa sa panahong yon ay simbolo ni Kristo na siya ay mamatay. At ang kanyang katwiran, yung damit niya, yun ang isuklob natin. Kaya mayroon tayong katwiran sa harap ng Ama. Okay, nakuha niyo po? Opo. So, yan ang purpose actually ni Adan at ni Eva, bakit sila nilikha ng Panginoon na sana reflection sila ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. Ang pangtatlo dito ay sa chapter 3, mayroon ng prophecy dyan. Okay? Chapter 3 verse 15 na God graciously announces, ipinahayag ng Panginoon na magkaroon ng tinatawag na pagpapalaya. Pagpapalaya sa ano? Sa ahas, sa jablo. Kasi ang jablo na yan ay talagang apak-apakan yung kanyan. Kagatin nga yung buol mo pero naman tatapakan naman siya sa ulo. Okay? So yun ang prophecy po yan na pag-aralan natin later. Okay? And then ito na po yung pagdami ng tao hanggang sa chapter 12, pagtubo ng nation or pagdami po ng tao. And then ang pang-apat po na kwan dito na additional theme ay yung Adam's disobedience, ay ito ang nagdulot na nagkaroon ng mga flood, mayroong mga tinatawag natin na yung sakit, nagkaroon na ng karamdaman. Yan ay resulta lang yan. Pero hindi siya punishment hindi siya punishment ng Panginoon. So ibig sabihin mga kapatid, ang karamdaman, pag nagkasakit yung tao, hindi po yan punishment ng Diyos sa kanya. Yan po ay resulta ng pagkakamali niya or pagkakamali ng kanyang nanay at tatay noon. Dahil the sin of the father will be transferred to the generations ahead. Okay? Yan ang nasa 10 utos. Atin din po yung mapag-aralan. Pero sa ngayon, hindi muna natin ikwan yan. So, you will transfer actually kung anong minana. Minana mo yan sa magulang mo. Nasa genes mo na yan. Kaya lalabas yung kasamaan. Dahil nandiyan na yan eh. Pero mayroon ka pa rin pagkakataon kasi you are growing. Kaya you must learn. Kaya dapat mo mag-aral. Ang mga taong hindi nag-aaral, ay walang pagbabago yan. Kaya education is very important because it will actually, the purpose of that, the object is Christ-likeness, to be rich. Na maabot natin ang pagka-Kristo o ugali ni Kristo. Okay? So, I will not dwell more on this dahil theme lang ito, mga tema ito sa mga mapag-aralan natin. Ito sa chapter 11, 21, 25 at saka 38, ito yung mga theme niyan. Eve's punishment centers on pain of bearing child. Yung sumpa na nangyari doon sa creation ay ito na, nagkaroon na ng lamat or naranasan na ng tao na nanganak siya na may talagang masakit. So yan ang resulta. Okay? Hindi yan punishment. Ulit-ulitin ko yan kasi sabi parang yung mga kahirapan daw ay punishment ng Panginoon sa kanila. No. It is not the punishment. Hindi po yan punishment ng Panginoon. Resulta po yan ng pagkakamali mo. Pagkakamali ng parents mo. Pagkakamali ng kaluluhan mo. Yan ang resulta na. Hindi yan ang punishment kasi ang punishment wala pa. Kasi ang punishment, it will be after 1,000 years. 1,000 years na magkaroon na ng impyerno doon. Sunugin ka talaga. Kung gaano kalala ang iyong kasalanan, ganun ka rin hanggang maupos yung katawan mo. That is
eternal torment. Ang eternal torment na sinasabi, hanggat mayroon kang kasalanan. Ibig sabihin, ang huling matupok ng apoy dito si Satan. Kasi siya ang pinakamaraming kasalanan, siya ang pinagmulan ng lahat ng kasalanan. Kaya eternal torment. Ang ibig sabihin ng eternal torment, ibig pa sabihin niyan ay wala nang hanggan? No. That is not the connotation of that. Ang eternal torment is hanggat mayroon kang naiwan sa iyong katawan, ay matutupok maging abo kasi yan eh. Maging alikabok na siya, babalik siya sa lupa. So wala na siya. Wala na talaga. So that is eternal. Mawala na. Yun ang ibig sabihin. Pero hindi ibig sabihin na ang impyerno daw eternal. Ibig sabihin hanggang sa magpawalang hanggan, mayroon pala yung apoy. Mali yun. Okay? Hindi po yan ang ibig sabihin yan. Eternal torment hanggang may tutupukin siya. Ay yun na yun. Wala na. Oh. So, yan po mga kapatid, ano? And then, ang corruption ng human nature. Kaya nakuha natin yung nature yung likas ng tao ay nandito na sa atin. Kaya pasalamat talaga tayo sa Panginoon mga kapatid, ano? Dahil sa karunungan ng kanyang salita, ito ang nagbabago ng ating likas. Kahit gaano kasama ang iyong lolo, ang iyong nanay, ang inyong tatay, kung ikaw ngayon ay naka-learn ng lesson, you have a hope. Hindi ka paparusahan. Yes, mamatay ka. Pero hindi yun ang parusa. Okay? Resulta lang yun ng kasalanan. Okay. Ayan. And then the wicked are exiled from Eden. Kaya yung mga tao din na exile, na scattered sila. Okay, so yun ang mga tema ng mga chapters nating mapag-aralan, ano? And then, pangwalo dito, God prepared to destroy almost the entire human race. Okay, yun po yung nangyari na mayroon pong depopulated o depopulation. Actually, yung nangyayari ngayon, resulta yan ng kasalanan ng tao, halimbawa, sa vaccine. Sa vaccine kasi, they purpose that they want to depopulize or depopulation. Papatayin nilang tao sa pamagitan ng vaccine. Kaya may mga tao na hindi nagpapabaksin kasi ang vaccine may resulta yan. Anong resulta niyan? Pag mag-interact yan sa atin loob, especially yung vaccine na may mRNA. Ang mRNA is messenger RNA, which is actually to destroy the process of our DNA. Baguhin ang sistema ng ating DNA. Kaya yung tao ay hindi niya na alam kung sino siya. Hindi naman ganito ang ugali ko, bakit ganito na ako? Dahil doon sa mRNA, messenger that will actually affect our DNA, that it will actually command the DNA na mag-produce ng protein. So produce ka ng protein ay ito ang tinatawag na spike protein. Ayun ang mga additional lang ng mga side tracking lang po yan. Bakit ako hindi nagpabaksin? Ano? So, Brother, yes po. paano naman po yung mga nagpa-vaccine? May pag-asa po ba? May kuha naman yan, yung detoxification, mayroon namang solusyon pa yan. Diet modification lang yan. Okay? Pero kung yan ay talagang nagkuha na sa ating sistema, ay may consequence lang yan. Kaya ang kuha lang dyan, ang pag-asa lang dyan, magsisi tayo doon. And then, live a righteous life para hindi tayo maparusahan. Kasi may parusa yan eh. Ngayon, matanggap natin yung kanyang konsekwensya. May konsekwensya yan. Kaya maraming namatay, maraming mga babae na hindi na magkaanak. Dahil hindi na siya fertile. Kasi na-obstruct niya yung system niya. Yan po ang sabi ng siyensya, na maraming mga bagong kasal na hindi magkakaanak because of the effect. Yun po mga kapatid, ano? Medyo
sabihin natin na nakakaano naman yan, yung resulta ng vaccine na yan, ano. Pero nandiyan na yan. It's already there. So, ang magawa na lang natin is revive, mabuhay tayo muli. Magdesisyon tayo muli. Wag na sana maulit. Okay. Yun lang ang mga kandyan pasubali na may solusyon pa yan. God is gracious and merciful, mga kapatid. Ano? So ito po yung outline ng Genesis. Okay, bago tayo matapos, ano, parang nakakabitin pero ito po talaga dapat maunawaan po natin yung mga bagay na ito. At least may additional po tayo ng inputs, insights, mga pananaw para po handa tayo sa mga darating na mga araw. At least hindi natin ipagliban ang mga pag-aaral na ating inaaralan, mga kapatid, o pinag-aralan, kasi may mga kwan po yan, iba't ibang mga kabahagi po sa ating pagtuturo, sa ating pag-aaral na wala doon sa iba. Ano? Wala doon sa una-una, ay nandito ngayon sa pangalawa o sa pangsunod pa ng mga pag-aaral. Okay, so ito po yung outline ng ating pag-aaral. Ito na bahagi sa dalawa. Okay? Yung chapter 1 to 11 ay yan po ang part 1, primitive history. Kaya ito biblical history, ano, ang pinag-aralan natin, biblical history. Kaya inano ko to, dinagdag ko ito kasi kailangan natin maunawaan na mayroon tinatawag na primitive. Yung primeval is naunang kasaysayan. Okay? Sa Tagalog niyan, unang kasaysayan. Okay? Ang sunod ay patriarchal na kasaysayan. Itong naunang kasaysayan mayroon po siyang 5 estado or kabahagi dito. Yung paglikha at kaayusan ng Diyos sa langit at lupa. Chapter 1 up chapter hanggang 1 po yan. Actually, ang pag-divide nila ng chapter ay naganap ito, Sister Veronica, noong 12th century. Si Kwan yan, si Stephen Stanton, na kanyang dinivide yung mga aklat na ito. Kaya yung chapter 1 hanggang chapter 2 verse 3, yan sana ang 1 chapter. Pero nakuan nabahagi doon sa chapter 2 sinundan na lang natin. Pero ang punto dyan na sana ang unang chapter ay hanggang sa chapter 2 verse 3. Oo. Kasi parang conclusion yun na nasa ika-7 araw nagpahinga siya, di ba? Pagka abot mo doon sa verse 4, ay creation na yun ng ni Adam and Eve, ang unang tao sa lupa. Okay, so kaya ito, ang mga naunang tao sa lupa, yan ang 2 verse 4 hanggang chapter 4 verse 26. And then ang mga inapo ni Adan, yung descendants of Adam. Adan pa dati yung pangalan niya pero pinalitan Adam. Yan po Adam. Okay. And then ang mga inapo ni Noe. Yan na yung chapter 6 to 9. 29. And then ang mga inapo ni Noe at saka yung mga inapo ni Shem. Okay, sa atin hindi na yung pag-aralan, ano? And then sa chapter 11 verse 27 up to 50 na chapter, ito na yung ang mga inapo ni Tera, ang inapo ni Isaac, inapo ni Jacob. Okay, so yun po yung mga dinagdag natin dito sa chapter 1. Kasi dapat malaman natin na mayroon palang mga additional input dito. At least magaganda tayo. Itong sundan natin. Ito yung mga tema na kung saan ay kabahagi doon sa pag-aaral na yan. Okay? So any question? Dahil time na tayo. It's already 1 hour or almost. Kasi nag-umpisa tayo ay late na rin. Okay, any question? Brother, may isa lang po akong question. Sige po.
'Di ba po sa Sabbath, yung binanggit niyo po kahapon yung about sa Dark Ages na binago ng kaaway yung Ah, pag-count ng panahon, which is dapat sunset to sunset, naging midnight na siya. ah, So, yung tanong ko po is bakit po tayo nagkakaroon ng midweek? okay. Kasama po ba yun sa ano natin? Ang sa midweek, hinango natin yan sa karanasan ni Abraham. Okay? Si Abraham nag-alay ng kanyang anak doon sa yung dinala niya si Isaac, di ba? Si Isaac, Opo. okay? Si Isaac ay dinala niya doon sa bundok, naglakbay sila hanggang sabi ng anak, saan po ba yung handog? Mm-mm. Sabi ni Abraham, ikaw. Ikaw yung handog ko. Kasi sinabihan siya ng Panginoon na ihandog mo si Kwan, test sa kanya yon actually. Kasi hindi siya nakinig eh. Hindi siya nakinig sa Panginoon na sabi ng Panginoon ay Kwan, yung magkaroon siya ng anak. Ngayon, nagkaroon siya ng anak doon sa Mm-mm. pulong. Kaya Mm. ngayon, testingan siya kung tutupad siya o hindi. Kaya Mm. tuparin niya nung hana niya tayo ikwan yung ano. Actually, kwan yun. It's the middle of the week. Middle of the Mm. week na kung saan ay sa history. Atin din po yung mapag-aralan sa patuloy natin pag-aaral. Nauna talaga Sister Veronica. Okay. So maganda yan. At least Very mayroon tayong na mga karagdagan na ikuha natin yan. Ibigay ko sa iyo ang kumpleto na kanyan information para at least pag pumuntat na tayo doon sa pag-aaral na yon ay maibigay ko sa inyo yung mga talata. Okay? Dahil sa ngayon ay hindi natin makuha yung talata ngayon dahil wala pa tayo doon sa topic na yan. Okay? At saka tungkol doon sa Sunday, yung sa pagbabago, ay prophecy yan, Daniel chapter 7 verse 25, na there is a little horn that want to change the times and season. Kaya yun ang nangyari sa Dark Ages. At sa sunod natin, ito na yung chapter 2 actually. Dito yung 7-day Sabbath rest na mapag-aralan natin bakit mga Kristiyano dito kabagian dito na bakit yung mga Kristiyano ay worship on Sunday, not Saturday. Nandito na yun. Okay? Mm. So may English Tagalog na yan na naka-prepare para po sa ating part sa Genesis chapter 2. Okay, Genesis chapter 2, part 1. Kasi part 1 yan ay 1 to 3 lang muna about the Sabbath. Kasi medyo mahaba yung about the Sabbath. Kasi patutuhanan din po natin, nandyan din yung pagkuha natin ng about the Sunday. Saan sa Biblia makikita na bakit marami mga Kristiyano sumasamba sa araw ng Sunday? Saan ang mga talata yon? So doon natin mapag-aralan yon. Okay, sa bukas ng umaga, atin pong sundan yan. Okay? Be patient lang. Okay? Para po rather nakakabitin po yung ano, pero yun nga po, be patient. Oh, be patient talaga kasi kailangan na kasi ayoko naman na lumampas tayo kasi may mga gawain din tayo sa bahay na kailangan ay may control tayo Ah, Opo, opo. at least mayroon kayong karagdagang impormasyon patungkol dito sa ating pinag-aralan sa Genesis kasi hindi ko naman na pwedeng i-present ito pagka chapter 3 na ay nag-present ka pa ng ganyan, tapos na. So, ibig sabihin ay ikuan ko, idinagdag ko lang siya at least para at least may tinitingnan tayo na in advance para at Mm. least handa tayo sa mga darating na mga araw sa ating pag-aaral. Okay? So, Opo. salamat. Salamat sa pagkakataon at happy Sabbath. This is the Sabbath day. So, maghanda din tayo sa pagtungo sa church, no? Opo, opo. Okay. So, tayo ay maniklod sa ating panalangin. Pwede, Sister Veronica, kung maka-offer ng prayer?
Ako po mag-lead. Sige. Sige po. Tayo po ay lumuhod para po sa ating maikling panalangin. Panginoon namin makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, Panginoon, na lagi po kayong nangungusap sa bawat isa sa amin. Mahal niyo po kami, Panginoon, kaya nais niyo po, Panginoon, na kami ay makasunod sa mga salita na nais ninyong ipagawa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat salita na aming natututunan, na ito, Panginoon, ay patunay na kayo po ay buhay. Ang Diyos po na aming sinasamba ay buhay at mapagmahal, pag-ibig, Panginoon. Aming hiling po, Panginoon, na maaari po ba na patuloy niyo po kaming kilusin ng inyong banal na espiritu nang sa gayon, Panginoon, ay aming maabot, Panginoon, ang mga nais ninyo sa amin upang hindi po kami makaranas ng pangalawang kamatayan, Panginoon, na una nyo na pong dinanas, Panginoon, sa cross ng Kalbaryo. Amen. Panginoon, ay patawarin niyo rin po kami sa aming mga nagawang pagkakasala at pagkukulang. Iparecognize niyo po, Panginoon, ang aming mga pagkakamali na sa gayon, Panginoon, ay matutunan po namin itong hingin ng kapatawaran sa inyo at wala pong bahid ng kasalanan, Panginoon, ang matagpuan sa amin. Panginoon, ito lamang po, Panginoon, ang aming samot hiling at pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. 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 Thank you so much and God bless and happy Sabbath sa inyo lahat. Thank you so much po. Happy Sabbath. So bukas naman po tayo na yung kasunod chapter 2 na tayo. Yung chapter 2 ay po yan na maganda po ang pag-aaralan natin patungkol sa Sabbath at nandun din po yung bakit maraming mga Kristiyano ang sumasamba sa araw ng Sunday. So yan po yung bukas na ating pag-aralan. Okay, God bless you all. Thank you po. Bye-bye.